Pinasinungalingan ng misis ni retired Major General Jovito Palparan ang mga alegasyong sangkot ito sa pagkawala ng UP students na sina Karen Empeño at Sherlyn Cadapan. Paniwala ni Ginang Palparan, pakanalang ng mga rebelde ang mga akusasyong may kinalaman ng mister sa extrajudicial killings dahil naging epektibo ang programa noon ni Palparan kontra sa kanilang hanay. Balitang hatid ni Dano Tingkungko, exclusive. I have decided to grant this interview so we can, as a family, we can air our side. Kasi, forgive me for saying, yung left lang, yung kabilang side lang ang naririnig. Ito raw ang gustong linawin ni Dr. Evangelina Palparan, asawa ni retired Major General Jovito Palparan. Sa exclusive interview ng GMA News, pinasinungalingan ni Dr. Palparan ang mga akusasyong human rights violations laban sa kanyang asawa. Lahat na lang namamatay sa kanya sinisisi. Bakit po tingin nyo parang... Kasi naging effective siya Yung campaign niya yung campaign niya sa anti-insurgency, very effective siya. Ayon sa kanya, nang lumabas ang arrest warrant para kay Palparan noong December 2011, plano na raw agad sumuko ng kanyang asawa. Pero... Tumawag, gusto niya mag-surrender. Kaso, inignore siya ni President Aquino. Naniniwala rin daw siyang walang kinalaman ng asawa sa pagkawala ng mga estudyanteng sina Karen Empeño at Sherlyn Cadapan. Sa aking panayam kay Major General Palparan noong March 2007 para sa aking undergraduate thesis sa kursong BA Journalism sa UP Diliman, nauna na niyang sinabing wala siyang kinalaman sa pagkakadakip kina Empeño at Cadapan. Sinabi raw sa kanya ng mga tauhan niyang mini-raid na bahay sa Hagonoy, pero ang dalawang babaeng kinuha mga miyembro umano ng NPA na kinilalang Katanya at Casiera na nangingikil at nananakit di umano sa lugar. Nauna na ring iginiit ni Palparan na propaganda lang daw ito ng kanyang mga kalaban para siraan ng kanyang counter-insurgency campaign. Pero sa isang hiwalay na panayam ko taong 2012 kay Raymond Manalo, isa sa mga saksi sa kaso ni Cadapan at Empeño at dating nagsampa ng kaso laban kay Palparan sa ombudsman, sinabi niyang personal daw niyang nakita ang pagpapahirap sa dalawang estudyante sa Bataan noong August 2007. Maging siya naging biktima rin daw ng pagpapahirap noong July 2006. At matapos ang umunay torture sa kanya, personal daw siyang dinala ng at-large pa rin si Master Sergeant Rizal Hilario kay Palparan. Nag-usap ako ni Jovito Palparan nung magkaharap na kami. Sinabihan niya ako na papakita daw ako sa magulang ko. Ang sasabihin ko lang daw sa magulang ko ay sabihin ko daw sa magulang ko na huwag bakit ng hearing at sasama sa rallies at huwag makipag-usap sa karapatan ng mga privates. At sabihin nun, binigyan pa niya ako ng pabaon na 1,500 na ibigay ko daw yun sa magulang ko. Sabihin ko daw na yun ikinita ko sa bago kong boss sa kanyang gusto. Ayon sa grupong desaparecidos, ang ebidensyang inihain daw nila sa korte ang magpapasinungaling sa alegasyong propaganda ng kampo ni Palparan. Tingnan natin yung mga ebidensya na nagtuturo na kung sino ang kumuha dun sa dalawang estudyante na si Karen Empeño at Sherlyn Cadapan. Bakit may mga witnesses na tumatayo at nagsasabi na may hand si Palparan dun sa pagdukot, pagtorture at pagkawala ng dalawa? Giit din ng grupo kung hindi raw sina Empeño at Cadapan ang dinukot sa Hagonoy, bakit di raw nila inilabas sa mga ito? Kung sino man sila, ipakita nila kung sino tong dalawang to. Ngayong nakapiit na ang general na minsang binansagang berdugo, kapwa ang asawa niya at human rights groups, ipinasa sa Diyos na raw ang paggulong ng hustisya. Dano Tingkongko, GMA News.